Habang kumakain si Yumi, ay nararamdaman niyang kanina pa siya tinitignan ni Terence. Naiilang tuloy siya dahil katabi lang nito ang ate Fiona niya. Katabi naman niya si Yoshi na siyang katapat ngayon ni Terence. Kung pagmamasdan silang apat, ay para sila na sa isang Force Lunch double date. Ayaw sana ni Yumi at Yoshi na sumabay kumain sa mga ito, subalit pinagalitan siya ng ate Fiona niya. Sayang daw ang pagkain kung sa labas pa sila kakain ni Yoshi. Water? Tanong ni Yoshi sa kanya, kaya napalingon siya sa binata. Seryoso lang ito habang ang ate Fiona niya ay panay ang kwento ng kung ano-ano. Nakikinig lang sila sa mga kwento ng ate niya. Hindi pa siya nakakasagot kay Yoshi nang magsalan ito ng malamig na tubig sa kanyang baso. Salamat Yoshi. Pasasalamat niya. Ngumiti ito bago niya kinuha ang kanyang basong may lamang tubig upang inumin sana iyon. Ngunit natigilan siya ng di sinasadyang mapatingin siya kay Terence. Seryoso itong nakatingin sa kanya na para bang may nagawa siyang malaking kasalanan. Madilim kasi ang anyo nito. Parang galit na ewan. Napalunok lang siya at binaliwala ang masamang tingin na iyon ni Terence. Uminom na lang siya ng tubig. Yumi, saan ba ang punta niyo ni Yoshi? Tanong ng ate Fiona niya sa kanya. Sa mall lang ate. Sagot niya. Kahit wala naman sana siyang balak sumama kay Yoshi sa mall, ay mas gugustuhin niya pang samahan ito kaysa makasama ng matagal si Terence sa kanilang bahay. Ang hilig kasi nitong mangyakap. Mag-date kayo ano? Aminin mo na kasi. Kayo na ba? Tukso ng kanyang ate Fiona sa kanya. Napatingin tuloy siya saglit kay Terence dahil sa itinanong ng ate niya. Iniwasan na lang niya itong tignan ng madalas dahil nakakakaba ang tingin na ipinupukol nito sa kanya. Lalo rin itong nagiging gwapo sa tuwing siseryoso ito ng ganoon. Para bang ang suplado nito. Hindi pa. Oy, hindi pa? May word na pa? Ibig sabihin malapit na? Patuloy na pang-aasar sa kanya ng ate Fiona niya. Napangiti naman si Yoshi sa sinabi ng ate niya. Ang tagal ko nang naniligaw kay Yumi. Baka nga malapit na niya akong sagutin. Pagsakay pa ni Yoshi sa biyero ng ate niya. Napatingin tuloy siya dito na may pagtataka na tingin. Hindi ba't malino na kay Yoshi na hanggang pagkakaibigan lang ang maibibigay niya? Nako, kapag hindi ka pa sinagot ni Yumi, ibibigay ko na lang ang number mo kay Happy yung kapatid nitong si Terence. Why my sister? Kunot noong tanong naman ni Terence. She likes Yoshi. Gusto niyang kunin ang number ni Yoshi. Mukhang crush pa nga ng kapatid mo ang manliligaw ng kapatid ko eh. Namula ng kaunti ang pisngi ni Yoshi dahil sa sinabi ng ate Fiona niya. Nahiya siguro. Wala palang test ang kapatid ko. Napakunot naman ang noo ni Yumi dahil sa pasaring ni Terence kay Yumi. Siniko naman ito ang ate Fiona niya dahil nahiya rin ito sa inasal ni Terence. Tumingin na lang ng masama si Terence sa kanya. Halos hindi nga ito kumakain dahil panilang ang tingin nito sa kanya. She's too young for me. Ayoko naman patulad ng kapatid mo, huwag kang mag-alala. Ang mga kasing edad niya, hindi pa nila alam kung ano ang nararamdaman nila. Oy, 19 years old na yun si Happy, no? Dalagang-dalaga na nga eh. Sabat ng ate niya. Sa tingin mo, kung gusto ka ni Yumi, patatagalin pa niya ang pagsagot sa'yo? Nanlaki naman ang mga mata ni Yumi
Dahil sa diretsahang tanong ni Terence kay Yoshi, siniko itong muli ng ate Fiona niya. I know she don't like me, but persistence is the key. If you don't persist, you won't get what you want. Makahulugang sambit ni Yoshi bago ito uminom ng tubig. Umigting naman ang panga ni Terence sa sinabi nito. Sino naman nagsabi sa iyo na ayaw ko kay Yoshi? Hindi mapigilang sabat niya sa usapan ng dalawa. Naiinis kasi siya kay Terence sa pagtatanong nito ng ganoon. Hindi ba ito natatakot na makahalata ang ate niya? Nakita niya ang pagsalubong ng mga kilay ni Terence na para bang gusto nitong bawiin niya ang sinabi niya. Ayun naman pala Yomi, gusto mo naman pala tong si Yoshi. Sagutin mo na kaya. Nakangiting tudyo sa kanya ng ate Fiona niya. Mukhang hindi naman ito nahahalata ang tensyon sa pagitan nilang tatlo nila Yoshi. Inirapan niya ng pasimple si Terence. Malapit na ate. Namula naman ng gusto ang mga pisngi ni Yoshi. Kinilig pa yata ang katabi niya. Sinasabi ko na nga ba eh. Imposible naman kasing hindi ka magkakagusto kay Yoshi. Kahit ang mama mo, may crush rin kay Yoshi. Iyang cute-cute daw kapag nakangiti. Napangiti tuloy siya sa sinabi ng ate Fiona niya. Naalala niya kasi ang mama niya. Sinabi rin nito sa kanya na crush nito si Yoshi kung dalaga lang daw ito. Kaya nga gusto ng parents niya na sagutin na niya si Yoshi dahil bukod daw sa mabait ay guwapo rin talaga. Halos hindi na maipinta ang mukha ni Terence. How about me? Anong sabi ng mama niyo sa akin? Parang batang tanong ni Terence sa ate Fiona niya. Hindi tuloy niya alam kung matatawa siya dahil napaghahalataan na itong nagsiselos kay Yoshi at nakikipagkompetensyahan pa. Kung siya ang tatanungin nito, syempre isasagot niya mas di hamak na gwapo ito sa kanyang paningin. Pero syempre hindi niya sasabihin iyon dahil pagmamay-ari na ito ng ate Fiona niya. Sa'yo, honey? Medyo nagtaka rin ang ate Fiona niya sa dalawang sinis na tanong ni Terence. Yeah, mas gwapo naman ako, di ba? Hindi napigilan ni Yumi na matawan ng kaunti. Napatingin tuloy sa kanya si Terence at Fiona. Pinagtatawanan mo ba ako? Kunot noong tanong ni Terence sa kanya. Para ka kasing bata. Bubulong-bulong niyang sambit. What did you say? Irritabling tanong ni Terence sa kanya. Wala po kuya. Natatawa lang ako. Masama ba? Iritadong sagot rin niya. Para silang asot pusa kung magbangayan ngayon. Para silang hindi naglaplapan ng matindi noong isang araw no. Pasensya ka na sa kapatid ko honey. Masayahin lang talaga yan si Yumi. Hindi ka naman niya pinagtatawanan. Anyway, ang sabi ng parents ko sobrang gwapo mo raw at siguradong magiging gwapo at maganda daw ang magiging anak natin. Kapwa naman silang natigilan sa sinabi ng ate Fiona niya. Nawala ng unti-unti ang pagngiti niya at pakiramdam niya nakaramdam siya ng kalungkutan. Mabuti na lang may kumatok sa kanilang pintuan. Hindi na napansin ng ate Fiona niya ang pagkalungkot niya sa sinabi nito. Tumayo si Yoshi upang ito ang magbukas ng pintuan. Samantalang tumayo rin ang ate Fiona niya at nakahawak ito sa sikmura nito. Saglit lang at parang kumukulo ang tiyan ko. Paalam nito sa kanilang dalawa ni Terence. Nang makalabas ng kusina ang mga ito, ay agad siyang nakaramdam ng pagkailang kay Terence. Malapit mo na siyang sagutin? Kunot noong tanong ni Terence sa kanya. Paki mo ba? Pagsusungit niya. Iyomo ko na lang siya sa kinakain niyang pagkain upang hindi niya ito kausapin pa. Don't you dare! Hindi pa tayo break kaya hindi ka pwedeng makipagrelasyon sa iba.
Napatingin tuloy siyang muli kay Terence. Napaawang ang bibig niya dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Ano ka mo? Hindi pa tayo break. Ako pa ang boyfriend mo. Hanggat hindi ako pumapayag sa break up natin, wala kang magagawa. Mayabang nitong sambit sa kanya at medyo tumaas pa ang sulok ng labi nito. Dream on. Tapos na tayo at kalimutan mo na ang mga nangyari sa atin. Seryosong sabi niya. That will never happen. Sa ayaw at sa gusto mo, boyfriend mo ako. Nanlaki ang kanyang mata sa sinabi nito. Makulit rin talaga ito ano. Bakit ba ang kulit mo? Ayoko na nga sa'yo. Hindi ito sumagot. Tinignan lang siya nito. Please lang Terence, tigilan mo na ako. Mag-focus ka na lang sa magiging pamilya nyo. Bumuntong hininga ito at napahagod sa sariling buhok. Para bang naiinis ito sa mga sinasabi niya. I can't do that. Namimiss na kita. Huwag ka na magsungit sa akin. Bibi naman. Nagbago ang tono ng pananalita nito. Tila sumusuko na ito sa pagsusungit at gusto na lang nitong maglambing sa kanya. Nanlaki ulit ang kanyang mga mata nang hawakan nito ang kamay niya na nakapatong sa lamisa. Ang pinagtataka niya ay hinayaan niya lang ito. Nais niyang kutusan ng kanyang sarili dahil hinahayaan niya lang itong hawakan na ang kamay niya. Sa tingin niya, hindi niya mautusan ang sariling kamay at may sariling pag-iisip ang mga iyon. Aaminin niya, nagiging masaya siya sa tuwing hahawakan o yayakapin siya nito. Isang simpleng paghawak sa kamay niya ay napapatibok na nito ng mabilis ang puso niya. Napangiti ito dahil nakatitig lang siya habang hawak nito ang kamay niya. Bahagya pa nitong pinisil ang kamay niya. Napasingap lang siya habang hinahayaan ito. See? Alam kong miss mo na rin ako, baby. Nakangiting sabi ni Terence sa kanya. Kuya. Agad naman napabitaw si Terence sa kanyang kamay at tila doon pa lang siya nagising sa pagkakatulala kay Terence. Nakatayo sa pintuan ng kusina si Happy at Yoshi. Nahuli ba sila ng mga ito na magkahawak kamay? Anong ginagawa mo dito, Happy? Tanong ni Terence sa kapatid nito. Napansin niyang napakaganda rin ni Happy. Medyo hawig ito sa artistang si Angel Locsin noong kabataan pa nito. Maputi at malapor sila na ang kutis. Halatang anak mayaman nito kahit simple lamang ito manamit. May hawak si Yoshi na isang box ng cake. Nilapag nito ang cake sa gitna ng lamisa. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Dinalahan ko si Yoshi ng cake, kuya. Gusto kong makipagkaibigan sa kanya. Diretsahang pag-amin ni Happy. Direct to the point pala ang batang ito. Mukhang tama ang ate Fiona niya. Dahil crush nga nito si Yoshi. Tell your sister she's too young for me. Sabi ni Yoshi bago nito hinawakan ang kamay niya. Tara na, Yomi. Dahil sa hiya sa kapatid ni Terence, ay mas gugustuhin pa niyang umalis na roon. Alam kasi niyang nakita ni Happy ang paghawak nila ng kamay ni Terence kanina. Tumayo na siya sa kanyang kinauupuan. Pakisabi kay ate umalis na kami. Paalam niya kay Terence kahit halos umusok na ang ilong nito sa inis sa kanya. Are you really going out with him? Nagtatampong tanong ni Terence sa kanya. Tumango lang siya at hindi na niya nilingon pa si Terence. Samantalang nakamasid lang si Happy sa kanila. Tumigil sila sa harap ni Happy dahil kinausap ito saglit ni Yoshi. Napapatingin naman si Happy sa magkahawak na kamay nilang dalawa ni Yoshi. Para bang nalulungkot ito. Happy, salamat sa cake ha.
pero may pupuntahan pa kami ni Yumi. Pasensya ka na. Marahan ang pagsasalita ni Yoshi upang hindi nito masaktan na ang dalaga. Hindi naman nakapagsalita si Yumi at ngumiti lang ito ng tipid. Saglit itong tinitignan si Yoshi bago siya hinila palabas ng kanilang bahay. Tika, saan tayo pupunta? Tanong niya kay Yoshi nang makasakay na siya sa motorsiklo nito. Sinuot niya ang helmet na ibinigay nito sa kanya. Ilalayo kita sa kanya, Yumi. Ayokong masira ang relasyon niyo ng pamilya mo dahil lang sa kanya. Paano si Happy? Kawawa naman kung iiwan natin. She's too young. Ayoko rin siyang paasahin, Yumi. Alam mo namang ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Paaanda rin na sana ni Yoshi ang motor nito nang mapansin nitong nasa likod nila si Happy. Tila narinig nito ang sinabi ng binata. Happy. Nilingon agad ito ni Yoshi. Sasama sana ako sa inyo, kaso nakamotor lang pala kayo. Sa susunod na lang siguro, Yoshi. Babalik ako dito, ah. Tila pinasisigla lamang ni Happy ang boses nito. Napalunok si Yoshi at parang nakonsensya ito. Sige, mag-usap tayo sa susunod. Iyon lang ang sinabi ni Yoshi bago nito pinaandar ang motor nito. Hindi nila nakita ang paglabas ni Terence sa kanilang bahay upang sundan sila. Sama ako, kuya. Stay there. Sabihin mo kay Fiona, may emergency ako sa office. Kunot noong bili ni Terence sa kapatid niya bago niya pinaharurot ang kanyang sports car upang sundan si Yoshi at Yumi.